So ito yung sunod, mga kababayan. So ano nga ba yung sunod nating pag-uusapan? Ang sunod nating pag-uusapan ay patungkol dito kay Alan Cayetano. Style nila Ma'am Ashley Kate Bullock. Totoo yan, Ma'am Marisa Sunukawa. Dito tayo kay Alan Cayetano. Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po madadala sa drama ng Cayetano siblings, no? Ang problema nila ngayon sa mga proyekto nila sa Taguig. That's why they are called PDL, no? Person deprived liberty. They are deprived of even speaking in public. O, di ba? O, di ba, White Shadow? Ganun nga yun. 'Di ba? Hindi kasi naintindihan ng mga DDS, hindi nila magbasa-basa kasi. Mura lang naman magbasa. Kapag ka Viva Max, kabilis-bilis ninyo, mga animal kayo. Magbasa lang sa Google, di nyo magawa. Sa bagay kasi, mas fake news daw kasi ang Google eh. Bahala na. Pag Viva Max, kabilis-bilis yung maglulo, mga animal kayo. Oo. So ito yung sunod mga kababayan. Dito tayo kay Alan Cayetano na hindi na po talaga madala sa drama. Bakit? Ano ba yan, Ken? Hindi po madadala sa drama, mga kababayan, ang itong proyekto sa Taguig ni Pia at ni Alan Cayetano sa bilyon-bilyon nilang allocation or insertion. Hindi na madala ito sa hingal. Mga kababayan, hindi na madala sa hingal, hindi madala sa my dear colleagues, wala man lang nakaalala sa amin, wala man lang nangumusta. Tingnan nyo, yung aking chief of staff, 11 years na siya, meron siyang 13-year-old son. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin. Tapos sasabihin naman ni Amy, hala, binabaril na kami. Dito sa loob ng Senado, papatayin na kaming lahat. Nakakatakot. Mas nakakatakot pa nga yung mukha niya kaysa sa putukan eh. So ngayon mga kababayan, hindi na po madadala sa hingal, hindi na madadala sa drama ng Cayetano siblings itong pagkabesto at pagkabulgar ng kanilang bilyong proyekto sa Taguig na pare-pareho umano ang progress report. Magkaibang flood control contract sa C6 Taguig, pare-pareho umano ang progress report. Naku po, patay tayo dyan. Hindi na talaga mga kababayan madala sa hingal ni Pia at hindi na kababayan madala sa mga Bible verse ni Cayetano itong pagkabisto ng kanilang korupsyon. Naku, patay tayo dyan. Ito na. Panoorin at pakinggan natin. Pare-pareho umano ang progress reports ng ilang flood control projects sa C6 sa Taguig kahit na magkakaiba ang kontrata at lokasyon nito. Base yan sa mismong transparency portal ng DPWH. Kung hindi man ghost project, malaking red flag ito para kay Senator Ping Lacson. Narito ang exclusive agenda report ni Josh Malimban. Nako. Magkakaibang kontrata pero pare-pareho ang photograph progress reports. Yan ang nakita ng Billionaire News Channel sa ilang slope protection structures along C6 Open Channel sa Taguig. Base sa DPWH Transparency Server, kapansin-pansin ang magkakaparehong uploaded na mga larawan para sa magkakaibang phases ng ilang proyekto. Halimbawa, para sa taong 2022, ang larawang ito ang uploaded para sa purpose ng progress at completion sa Phase 2 and 3 ng bank improvement / Kita nyo, mga kababayan? Ito, bank improvement / protection along C6 Open Channel at Phase 3 sa Taguig City. Noong June 3, 2022, ang picture ng bubong ng trapal kasi ito at puno, ay same sa picture ng pangalawang picture. So, biruin nyo mga kababayan, sabihin natin tag 100 million yan. So, dalawa. So, 200 million. Pero yung proyekto ay iisa lang. Isang lokasyon, isang picture, iba-ibang pondo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ganyan po ang style ng pangungurap. Yeah? Kung hindi idaan sa confidential fund, ay idaan natin sa doubling fund. Di ba mga kababayan? Kung hindi madaan sa confidential fund, pwede nating idaan sa doubling fund. Biruin mo completion, June 3, 2022. Ang picture nung una ay same sa picture nung pangalawa. So, ang 2022, complete na.
So pagka 2023, complete ulit. So another pondo na naman. Nako, patay tayo dyan. Kung hindi madaan sa confidential fund na 10,000 na gastos, gawing 1 million kay mata-mata ang resibo, ito naman, dublihin ang pondo para hindi masilip kay pag isilip, hindi naman na malito ang kuha dito at DPWH. Bakit? Kasi yung picture completed. Yung isang picture completed. Yung isang picture okay naman, okay naman, okay naman. Eh pare-pareho eh. May reaction ka ba kung pare-pareho naman ang picture? Pero doon ka mag-react kung bakit nagkapondo ng nagkapondo ng nagkapondo. Nga? Kasi bakit nagkapondo ulit? Itapos na nga. Ito, continue. Action along C6 Open Channel, Taguig City. Uploaded na magkaparehong larawan sa magkaparehong araw. Ang dalawang proyekto, nagkakahalagaan ng halos 90 million pesos each. Ganito rin ang kaso sa Phase 3 and 4 ng construction of slope protection structure along C6 Open Channel sa taong 2024. Nako. Ang Phase 3, nagkakahalaga ng mahigit 141 million pesos. Mahigit 94 million pesos naman para sa Phase 4. Bagaman pareho ang larawan, ang dalawang proyekto hawak ng magkaibang kontraktor. 141 yung una, same larawan, sa 94 million yung pangalawa. Kasi magkaibang kontraktor. Yung isang kontraktor si Tarpulano, yung pangalawang kontraktor si Tarpulana. Yung unang kontraktor, same picture, same location, same lugar, or same project, 141 million si Tarpulano. Pangalawa namang kontraktor si Tarpulana, 94 na lang pero same location, same picture at same project. So paano nangyari yun? Bakit? Explain natin. Ganito yan ha. Ganito yan mga kababayan. Ito, bigyan ko kayo ha. Bigyan ko kayo ng trivia patungkol dyan. Kung kayang gawin yan ni Cayetano sa mga proyekto sa Taguig, kayang gawin ng mga kongresista sa highway yan, sa kalsada. Ganito yan. Ito, sorry to say sa mga kongresista, wala akong papangalanan ha. Wala akong papangalanan. Pero dito sa amin, sa probinsya, marami akong nasilip. Una, napansin ninyo yung mga kalsada ninyo butas-butas. Yung binubutas, kaganda-ganda ng kalsada, sinisira, binubutas. Tapos magugulat ka, halos aabot ng 1 taon bago maayos. Kasi una, yung unang kontraktor na nagbutas niyan, nakatanggap ng pondo yan. Ngayon, iiwan na yon. So pag iniwan yon, kukuha ng panibagong kontraktor yung taga DPWH. So yung butas na yon, bubutasin ulit, tatanggalin kasi unang kontraktor, halimbawa, 1 million. 1 million ang pondo para butasin mo yung kalsada at ayusin. Si contractor number 1, nakuha na ang 1 million, binutas ng kalsada. Ngayon, hindi tinapos, hinayaan nakatenga. Ngayon, si contractor, hindi na mahagilap ni DPWH, kukuha na naman ng panibagong contractor. So, yung butas na yon tinanggal na. So, nung tinanggal na yung butas, mas lalong lumaki, iiwan na naman yun. Iiwan na naman yon, tapos tatakbo na naman si contractor number 2. So, kukuha na naman panibagong contractor number 3. Kaya, sa totoo lang, yung 1 million, magiging 2 million yon. Tapos si contractor number 3, butas na yon, bubutasin pa ulit, tapos iiwan na naman, tenga na naman. So, kukuha na naman ng contractor number 4. So, nagiging 4 million na. Imbis 1 million lang ang budget para matapalan yung butas at sira na kalsada, nagiging 4 million, 5 million hanggang sa 7 kontraktor na ang nagsasalo-salo. No? Wala pa rin nangyari sa kalsada. Bakit? Ganun ang ginawa dito ni Cayetano. Alam nyo na. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya kung may napansin kayo sa mga kalsada ninyo dyan na nabutas-butas na pwede nyong taniman ng palay, tapos halos 1 taon, 2 taon bago nagalaw, iniwan ng kontraktor yan. Ngayon, itong si DPWH at taga-province, kukuha ng panibagong kontraktor. Panibagong pondo na naman. Tapos yung panghuling kontraktor niya nahahawak, masasabihin kurap. Bakit? 1 million lang budget lang, bakit naging 4 million? Siya na lahat ang mababagsakan dun. Diba? Ganun yun mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, sa mga taga-province, sa DPWH sa province, at sa mga kongresista na may hawak ng mga lugar na may kalsadang butas-butas, mahiya naman kayo. At saka sa mga kontraktor dyan, na ang kakapal ng mukha, pinapakain ninyo sa mga anak ninyo, pinambili ng mga kabit ninyo na tag 2 million a month ang sustento ninyo, patayuan nyo pa ng clinic, bilhan nyo pa ng mga luxury bags, ipasyal nyo pa sa ibang bansa, putang ina ka,
Yeah? Mahiya ka naman. Pera ng bayan nyo yan. Pera ng lungsod nyo yan. Kalsada, hindi naman umabot ng 1 kilometro ang haba. Binutas, iniwan, nakatenga, ilang kontraktor ang dumaan. Kinurap ang pondo, pataas ng pataas at palaki ng palaki yung pondo, na instead of 1 million lang yung gastos, nagiging 4 million kasi 4 na kontraktor na yung dumaan, hindi pa rin naayos. Tignan nyo, look sa Japan. Alam nyo kapag may buta sa kalsada sa Japan, malayo lang yung 3 hours tapos agad. Oh, alam nyo na, Ma'am Diana Molina. Kaya ganun po kalala, mga kababayan, yung mga DPWH sa province. Wala akong pinangalanan na bato-bato sa langit, matamaan, sa pool. Yeah? Ganun yun, mga kababayan. So ngayon, alam nyo na. Normal Interlock going to Kamaling. Always destroy. Ganyan yan, mga kababayan. Sinira ngayon, tapos iniwan ng unang kontraktor, sasaluin ng pangalawa, tapos iniwan ulit, tapos pangatlo naman, iniwan, pang-apat, siya na mga huntungan. Kung pang-apat, ayusin na ni kontraktor number 4, magaling na, ngayon, questionin na siya ng COA, questionin na siya DPWH, bakit umabot ng 4 million, 1 million lang naman budget nito? Kung sino yung huling kontraktor na gagawa ng maayos, siya yung mahahantungan, siya yung masabihang kurap. Kaya nga ang mga kontraktor dito, mga engineer at mga architect, ayaw na sa Pilipinas magtrabaho, mag-abroad na lang. Di ba? Ganun yan. Kasi bakit? Makukulong ka eh. Ikaw na nga yung panghuling sumalo at ikaw na yung umayos, ikaw pa yung nabansagang kurap. Kaya kung ako kontraktor, kung ako engineer, ay pupunta na ako ibang bansa. Mas mayaman, pamlaki pasahod ko. Yun, continue. Dagdag pa riyan ng Phase 7 and Phase 8 ng kaparehong project. Parehong 94.5 million pesos each at hawak naman ng isa sa mga iniimbestigahang flood control contractor na top-notch catalyst builders at beam team developer specialist. Hindi man exact same photograph ang ginamit. Tila kinunan sa magkaparehong location ang larawan kahit na magkaiba ang lokasyon ng proyekto. Yan. Base sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, kabilang ang naturang slope protection structures along C6 Open Channel sa mga proyektong iniimbestigahan ng opisina ni Senator Panfilo Lacson sa kilalang baluarte ng mga Cayetano. So, ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusunod na template. Parang trabahong tamad, yung litrato na ginamit nakapaningil nung 1 taon o ng nakaraang ilang buwan, gagamitin pa ulit dito sa proyekto na maniningil. Then, wala sariling photographs o litrato itong bagong ginagawa. So, ayun, Nanay Minda, hello po. So alam nyo na, sabi ni Ping Lacson, no? Ang style kasi, actually para sa akin, hindi ko ipagtatanggol si Cayetano. Sa totoo lang, wala naman talagang alam si Cayetano dito. No? Ang may alam lang talaga dito, si contractor, si city engineer, at saka si DPWH. Si DPWH secretary, si contractor at si engineer dapat ang sisihin dyan. Kasi dyan yung tatlo ang nagkukuntsaba yan eh. Maliban na lang kung kasali si Alan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi naman kasi katrabaho ng mayor ng isang syudad yan kung merong palpak dyan sa kalsada. Kasi una, anong silbi ni DPWH secretary? Anong silbi ni engineer? At anong silbi ni contractor? Kung mangingialam pa si mayor. Pero sa totoo lang, mga kababayan, hindi rin natin masisi kung bakit si Alan hinayaan niyang ganyan. So siya talaga ang mahahantungan dyan kasi nga galing sa kanya ang pondo na yan. Kahit sabihin natin wala siyang kickback dyan, kahit sabihin wala siyang alam dyan, pondo niya yan eh, distrito niya yan eh. Sino ba ang managot dyan? Si engineer? Si contractor at si DPWH secretary? Hindi. Si mayor. Si senador. Di ba? Oo, nasa batas natin. Kung sino yung utak, siya talaga managot. Kaya nga si Digong nakulong sa ICC, di ba? Na dapat makulong si Bato, si Albayalde. Kasi sila naman ang pa-implement ng tukhang. Pero bakit si Digong nakulong? Kasi siya yung utak. Which is ganyan din kay Cayetano. Imbis na ang makulong si engineer, si DPWH, at saka si contractor, si Alan ang mapuputukan. Diba? Ganun yan. Si Digong nga Si Digong nga nag-utos lang naman siya na patayin ang adik. Sino ba pumatay? Di ba si Bato? At saka mga tauhan niya, si Albayalde, mga tauhan nila.
Oo, pero sino ang kinulong? Si Digong kasi siya naman ang mastermind. O, ganun lang kasimple. 'Di ba, mga kababayan? O, continue. So ghost. Kung madalas kayong dumadaan dito sa may C6, sa may Taguig City, malamang familiar na sa inyo yung kulay white and red na pader sa may kahabaan ng kalsada. Ito yung slow protection project para sa may C6 open channel. Parte ng project, itong pader, pati yung sidewalk dito sa aking likuran. For your point of reference, ako ay less than 1.6 meters tall. So yan yung haba ng visible wall na makikita dito mula doon sa may kalsada. Tapos yung kapal nitong pader na ito ay mga isang dangkalo, nasa around 6 to 7 inches doon sa kanyang thickness. Yung likuran nitong pader na ito, kung makikita ninyo, ay yung open canal nitong C6. So yung parte ng project na kinukonstruct itong proyektong ito, kasama doon yung improvement noong pinaka-river banks or yung pinaka-gilid ng open canal dito sa may C6 portion ng Taguig City. Nakapagtala ang aming team ng 30 flood control project contracts na bumubuo sa pader na bumabagtak Salamat po Sir Arnold Alporte, no? Mega love shout out po. No, and kay Ma'am Imalin Castellano and kay Misuki. Salamat po diyan sa Japan, Tampino TV, and kay Flor de Lisa Roman, Ma'am Chuna, ayan, and kay Kil Kenny Garcia, and kay Trinity. Ayan, mega love shout out po sa iyo diyan, and kay Jess, and kay Ma'am Shinani, Nanay Minda. Ayan. So, alam nyo na mga kababayan, nakita nyo itong proyekto, sunod-sunod, ayan, yung may dilaw na yan, ayan, yan yung mga proyekto ni Alan. Ang problema lang kasi dyan mga kababayan, sabi nga ni Mig Subiri, walang problema sa pagkuha ng pundo. Ang problema doon kung ginamit ba sa ayos. Walang problema kung tumanggap ka kahit ilang bilyon yan. Sa totoo lang, wala namang problema mga kababayan. Di ba Sir Ted Canaveral? Kahit sino po sa mga politician dito sa ating bansa, kahit pa 1 trilyon yung pondo mo, basta gamitin mo sa tama, gamitin mo sa ayos, walang problema. Aanhin mo yung 1 trillion pondo mo, tapos yung napagawa mo 300 million lang, nasaan yung 700? Yung 300 billion lang nagamit mo. Nasaan yung 700 billion? 'Di ba? Yan ang tanong ngayon eh. Mga kababayan. Kaya kung nakikita ninyo proyekto dito ni Cayetano at ni Pia sa mga insertion nila sa bilyon-bilyong halaga, hindi ito madaan sa hingal Totoo lang mga kababayan. Itong problema ngayon ng magkapatid na Cayetano, si Pia at si Alan, hindi ito madala sa Bible verse. Hindi ito madala sa versikulo 1, kapitulo 2, patayin lahat ng nagmiminopos. Hindi mo maidala sa ganitong kwento to. Mga kababayan, hindi ito yung itong mga issue na to, yung mga isang picture, isang lugar, tapos iba-ibang pondo. Hindi ito madala sa Bible verse ni Alan na kapitulo 1, versikulo 2, patayin lahat ng nagmiminopos. Hindi mawawala sa Bible verse itong mga ganitong issue. At hindi rin ito madala ni Pia Cayetano sa hindi niya ito madala sa hingal, mga kababayan, makulong talaga sila dito. Di ba, Sir Vince Costales? Hindi ito madala sa Bible verse. Hindi rin ito madala sa hingal. Yan ang totoo, Mamian Natividad at kay Ma'am Patty de la Cruz. Hindi mo tumadaan sa Bible verse na sabihin mo na versikulo 1, kapitulo 2, lahat ng mga gwapo ay akin na, walang ganon. At kapitulo 12, versikulo 13, lahat ng mga may bigote ay lalaki, hindi lahat ganon. Diyos mio Marimar, malay natin tinatamad lang magbalbas kasi wala ng tulog sa kung sobrang konsumisyon. Pero bayot pa rin. At hindi mo ito madaan sa yung chief of staff ka, 11 years. Meron siyang anak na 13 years old. Hindi niya alam kung lalabas pa kami buhay. Hindi niya madadala sa ganyang hingal. Oy, ito mga ganito. Hindi mo madaan sa hubak-hubak sa Bisaya pa. Sa Tagalog, asma. Hindi mo madaan sa ganyang hingal. Sabi nga ni Rapi Tulfo, subukan mo manalamin. Hindi ako nagdadrama. Sa mga nagsabing nagdrama ako, subukan nyo manalamin bago kayo magbintang. Hindi mo madaan sa hingal to, Hindi mo madaan sa Bible verse. Hindi mo rin ito matakpan. Hindi mo matakpan ito ng 1,000 mong bigote na walang balbas-balbas.
'Di ba? Gano'n 'yan. May nag-comment 'to, may nag-comment. Anong pangalan nito? "You have a lot of fake news," sabi ni Teresa Agudo. Tignan mo na pangalan mo, Teresa. Yung mga may kakilala pa naman ako pangalan Teresa na nag-comment dito sa akin, nabangga, natisod ang paa, namaga, namatay. Tapos ang findings sa hospital, diabetic. Totoo yan. Teresa Agudo, yan nag-comment dito sa akin na fake news daw ako. Nung nabalitaan ko pagkasunod araw, nabangga ang ingroon. Namaga, nagkulay violet. Tapos, na hospital, namatay. Ang findings, diabetic. Kaya wag ka mag-comment sa akin na fake news ako. Kasi may balita yan. Yung last na nag-comment sa akin, na sabing fake news ako, nasusod ang daliri, natama ang ingro, namaga, nag-color violet, namatay. Findings, diabetic. Kaya nga, nako, Diyos ko, wag naman sana. God forbidden. Teresa Agudo. Wag naman sana. 'Di ba? Nako, Ma'am Teresa, yung last na nag-comment sa aking fake news ako, Diyos ko. Namatay, nasusod ang daliri, namaga, natusok ang ingron, bumaon yung laman, bumaon sa laman yung kuko. Tapos nag-color violet ang paa, na hospital kaya di makalakad, ng hubag, sa Tagalog, na manas. Tapos ang findings, diabetic, namatay. Totoo yan. Ma'am Teresa Agudo. Yeah. So kung sa mga nagsabing fake news ako, ito Billionaire News Channel, sampal ko sa pagmumukha mo ito ni Malka. Sa laki ng mata mo, naabot ka nga dito ka-comment sa akin, tapos di mo nakita at narinig tong balita na fake news pa rin sa animal ka, pistinyawa. So saan tayo maniniwala? Sa SMNI? Na ang kanilang, ang may-ari ng kanilang network ay anak ng Diyos? Saan ka nakakita ng anak ng Diyos tapos nakulong, hindi makakalaya? Kung anak ka ng Diyos, pwede ka maging bakal, pwede ka maging daga para makalabas ka sa kulungan. Di ba? Kahabaan ng C6. Ang 30 projects na ito, aabot ang kabuuang halaga sa 2.7 billion pesos. Sa isang press release ng DPWH noong 2024, tinukoy nila ang proyekto bilang parte ng major flood control initiatives ng DPWH NCR. Ayon sa ahensya, aabot sa 6.89 kilometers ang kabuuang haba ng proyekto. Ibig sabihin, aabot sa kulang-kulang 400 million pesos ang presyo ng project per kilometer. Ayon sa mga nakausap naming residente sa lugar, hindi umaapaw ang tubig sa C6 Open Channel kahit nung wala pang natukoy na slope protection structures. Pero ayon sa DPWH noong 2024, kailangan ito para mapatatag ang stability at functionality ng channel. Una na rin dinipensahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga proyekto sa Taguig. Paninindigan niya, hearsay lang ang mga alegasyon ni Senator Lacson at walaan niyang ghost projects sa kanilang baluarte. Para sa agenda, Josh Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News. Wala daw ghost project, pero pare-parehong picture, iba-ibang pondo. So hindi nga siya ghost project, nakikita mo naman. Totoo naman talaga walang ghost project. Yun nga lang, pare-pareho picture. Puro photocopy, puro Xerox. So alam nyo na, mga kababayan. So like po tayo, share, subscribe. Lakers TV, hello po. So yun lamang po mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat.